How much is the minimum amount of investment? Pwede kong sagutin niya, number one, depende sa stockbroker. Bakit? Siyempre, kailangan mo muna mag-open kasi ng account sa stockbroker. Paano kung ang requirement niya 10,000? O di 10,000. Paano kung ang requirement niya 25,000? O di 25,000. Paano kung ang requirement niya ay, ano pa ba, 1,000? O di 1,000. Yan yung unang sagot sa how much is the minimum. Kasi hindi ka makakapag-open ng account, hindi ka makakapag-stock market pag wala kang broker. Hindi po ako stockbroker. So, kayo yung maghahanap ng sarili niyong broker. So, ang sagot, maghanap kayo, doon nakalagay yung minimum investment. Yan yung unang sagot. Number two, know the board lot of each stock. So, syempre, kapag nakapag-open ka ng account, ang bawat stock may tinatawag na board lot. Yan yung minimum number of shares na pwede mong bilhin per stock. Saan nakabase yung board lot? Sa price range. May price range yung PSE. Hindi ko na ipapakita haba yung discussion natin, pero may price range yun. Nakabase sa price range yan. Okay, so for example, TEL is PLDT. PLDT yan. So lagyan natin kasi yung JFC Jollibee, PLDT. TEL is PLDT. TEL yung code niya, symbol, PLDT yan. Kunwari, ang presyo niya is 1.2. Ang board lot niya is 5. Anong ibig sabihin? Bibili ka 5, 10, 15, 20, 25, 30, ganun by 5. Okay, Jollibee. For example, 270 yung presyo. Board lot niya is 10. Di ba magkaiba? O, ito 5, ito 10. Kasi nga nakabase sa price range ng market price yun. The more na tumataas ang presyo, the more na bumababa yung board lot. So, merong board lot 1,000. Kasi ibig sabihin, talagang maliit lang yung presyo niya. Ibig sabihin ba na, ay, mas mahal si TEL kaysa kay Jollibee? Hindi yun yung basehan. Hindi ibig sabihin na 1 to to, ito 270, ay, mas mura pala si Jollibee. Hindi po yan ang basehan. May tinatawag tayong financial metrics. So, may tinatawag na ADLAT. Ano yung ADLAT? So, for example, ang number of shares, di ba si Ayala, ay hindi, si TEL. Si TEL, ang board lot niya is 5. Kunwari, 5. Kaso 8 yung shares mo. So, paano yan? Anong mangyayari? Ang board lot niya, 5. Bibili ka for every 5, 5, 5. Bebenta ka for every 5, 5, 5. So, anong mangyayari sa 3 shares? Ang tawag dyan, add lot. Actually, pwede mong ibenta yan eh. Kaya lang, ang napapansin ko sa add lot, kunwari using the normal na 5 yung board lot, pag binenta mo ang Jollibee, pwedeng presyo niyan 270. Ang napapansin ko, kapag binago mo siya, ginawa mong adlat, mas mababa yung presyo. So, ibig sabihin is either pwede ka kasi nagbenta ng palugi, pwede ka nagbenta ng kumite. So, in short lang, kung nagbenta ka ng kumita, mas maliit yung kita mo sa adlat. Kung nagbenta ka ng palugi, mas nalugi ka. Naintindihan po ba? Type Y? Type Y kung naiintindihan? Type Y? 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 Okay, Joey. Ay. Then, ano naman yung sell? Ganun din. Bibili ka lang. Kung ito, ay ano naman yung buy? Kung ito ay sell, ganun din sa buy. Ganun din siya. Kung, for example, meron kang 5 shares, kunwari. Tapos, gusto mong bumili ng 8 shares. Gusto mong bumili ng 8 shares, kunwari. Then, nakabili ka na ng 5. Sabi mo, gusto ko pa ng 3, meron pa akong pera. Ganun din eh. Opposite naman siya. Kung ang normal 270, usually mas mataas ang presyo nung adlat. Kung 3 shares or ilan man. Basta adlat, mas mataas ang presyo pag buy. Pag sell, mas mababa ang presyo ng adlat. Kaya, yan. So, sa board lot ka na lang normal. Sa normal na board lot ka na lang mag-trade or bumili at magbenta. Kasi nga, usually may kalakihan yung difference nung normal at saka nung adlat na presyo. Okay? Type yes, Y again kung naintindihan. Type Y. Type Y. Okay, so know the 8K rule, yung pangatlo. So ito na yung tatlong sagot sa tanong na how much is the minimum. So know the 8K rule. Ano yung 8K rule?